guys, nakunan na natin siya. Ayun na siya, oh. Yan na, kunan na natin siya. Nasa west siya, dyan sa tapat na yan. Mahirap siya makita sa naked eye. Okay, let's find the Atlas A3. Okay, today is October 16. Put our time there, October 16. And let's see the window location here. Ito sa amin kasi sa Cagayan Valley. Si Comet A3 ay nasa pagitan ng west at northwest. So dito kasi sa siguro bandang south ito yung location map na ito na nakita natin, location window dito sa Philippines. So bali ngayon is 4:12. So hintayin natin mag sunset 4:12. So i-adjust na natin yung time natin. So gawin na natin na 4:12. So 5:12 yan, nag sunset na. So mag-start na tayo ng 6 o'clock. So sa 6 o'clock makita natin okay, so ayan si 6 o'clock. 6 o'clock, ito si Comet C2023 Chuchi-Xian Atlas. Malapit siya kay Venus. So nandito, in between siya sa southwest at west. So nandito. So pero dito sa amin sa Quirino province, nasa in between siya, nandito siya sa west northwest. Okay? Northwest, west northwest, nandito siya, banda nandito siya makikita. So makikita natin yung tail niya mga bandang past 6 around 6:10 yan hanggang pababa 6:30. So yan yung time na nakuhanan ko siya, in between 6:10 to 7 o'clock in the evening. Okay, so bali itong ginagamit kong app na ito ay si Stellarium. Pang astrophotography talaga ito para makita natin yung mga gusto nating kuhanan sa night sky, para matrace natin kung nasaan itong kamukha ni Comet. Gusto natin kuhanan si Venus, gusto natin malaman kung may moon. Okay, pag kinlik natin itong C2023 na to, si Comet Atlas, okay, may lalabas dyan ang mga details niya. So dyan natin malalaman yung kanyang type, kung ano siya, kamukha niya, comet non-periodic. Okay, yung magnitude niya 0.99, tapos absolute magnitude and so on. Ayan. So right click natin para mawala siya. So ganun din kung gusto natin malaman si Venus, yun din. Ano ba type si Venus? Siyempre planet. So dyan makikita rin natin lahat ng details niya and so on. Ngayon, kung gusto natin malaman kung nasaan yung Milky Way, pwede natin siyang hanapin dyan. Kung nasaan yung Milky Way, ayan yung Milky Way. Oh. Hindi pa siya masyadong nakikita. So ito. So Milky Way yan. Oh, dyan din natin makikita kung ano yung mga yung kamukha nito si Shaula. Natin kung ano si Shaula. Ayan si Shaula. Double star pala siya. Variable star. Okay. Si Caus Australis. Okay, double star din siya. Okay, and so on.
Kung gusto rin nating makita kung nasaan si Orient Belt, hanapin natin kung nasaan si Orient Belt. So ayan si Saturn, ayan yung moon. Sa mga bandang 8:49 na yan. So hindi natin makita. Asan na ba si Orient Belt? So hindi pa lumalabas si Orient Belt. Okay. So bali dun sa kabila ng sa southwest, kung nandito yung Milky Way, bali kung gusto natin makakita ng galaxy dun sa kabila ng Milky Way sa north, nandun yung ibang mga galaxy. Nandito, alam ko may mga galaxy dito eh. Constellation ba si Orient Belt? So ito. So ito yung Orient Belt. Ito kasi si Betelgeuse. Okay, ito yung sinasabi nila na star na malapit ng pumutok. Ewan ko, abutan pa natin to. So ito yung Orient Belt. Okay? Dito sa Orient Belt, ito yung belt niya. So ito yan, apat, 1, 2, 3, 4. Kaya sinabing Orient Belt dahil dito. Itong maliit na to, nakuhanan ko na siya. Yan, nakuhanan ko na siya itong maliit na ito. So bali maghanap tayo ng galaxy doon sa pinaka dito. Ito baka may ayun, nakita ko na ito. So ito galaxy ito. Ayan. So ayan, no. So no October 7 pala siya nakikita ng 4 o'clock in the morning. Ito. So ito plano ko rin tong kuhanan eh. So pag pinindot natin to, tingnan natin. Type siya star. Pero galaxy ito eh, galaxy. Oh, star. Pero galaxy ito eh. Andromeda Galaxy, yan. So this is the Andromeda Galaxy. Nandun siya sa northwest, 4 o'clock. So kung time natin ng hanapin natin ito sa date natin sa ngayon. Ito nag-backward ako dito eh, October 7 ito kasi nung hinahanap ko si asteroid at saka itong si comet, natandaan ko yan, nakita ko ito eh. Nung hinahanap ko, nakakita ko ng mga galaxy doon sa kabilang part ng Milky Way. So, doon sa north. So, bali ito yung Andromeda Galaxy. Yan. Nasa northwest siya. Northwest. Okay, northwest siya. Nasa kabila siya ng pinaka ng Milky Way natin. Core, yan. So, yung core kasi ng Milky Way nandun sa south. Nasa south siya. So, yung ibang mga galaxy nandun sa bandang north. So, yon para pag alam nyo. Ayan, no? So, pag tinignan nyo yan, ayan yung Milky Way natin. So, ayan. Milky Way to, ayan, Milky Way. Ito yung sa south. Nandito yung core ng Milky Way. Ibig sabihin ng core, yung pinaka-highlight yan. Okay, nandito yung pinaka-highlight ng Milky Way. So, ayan, ipapakita ko na shot ko. Ayan. So, Milky Way, andyan yung pinaka-core. So, doon sa kabila sa north, sa kabilang dulo, doon tayo makakakita ng galaxy. Ito nga, si Andromeda Galaxy. So, bali, dalawa nga galaxy dito eh. Meron pang isa dito eh. Meron pang isa ditong na galaxy. Pero ito nga nakita ko talaga ito. Kasi kahit malayo ito, medyo kita mo na yan. Ninag mo na. Yan siya. Yun. So ayan siya. Andromeda Galaxy. So hintayin nyo. Ito naman ang kukuhanan natin. Pagka na-trace natin siya. Na-track natin siya in the night sky. So yun. So balik po tayo sa October 16. Okay, October 16 para bumalik tayo kay 18. Bumalik tayo kay Comet. Comet nasa northwest, ayan. Kay Comet Atlas. Ayan, si Chu Chin Shan Atlas, Comet 2023-83. So ayan. So bali yan ho ang ating kukuhanan ngayon. At hintayin po natin siya. Magstay tayo doon sa taas ng 6 o'clock up to 7 o'clock. Yun, 30 minutes to 1 hour. So
So, yun po. Good afternoon internet. Ito try natin ngayon kuhanan si Comet, si C3 or A3, si Chuchian, ewan ko if I pronounce it correct. Chuchian C2023 A3. Okay, pupunta tayo doon sa building sa taas, doon natin siya hintayin. Kaya natin kumakuna natin siya ngayon kasi sunset siya, so mukhang maganda yung ano ngayon, yung sunset, kasi 30 minutes to 1 hour after sunset doon natin siya makikita, yung Comet C20. Okay, nandito ako ngayon sa aming back door dito sa aming mini forest. Dito rin kami nagwa-wildlife photography morning and late in the afternoon. So dyan, akit tayo dyan sa taas na yan, no? So ang ganda ng sky, tingnan nyo, oh. So baka makikita natin si C2023. Okay, kukunin lang natin yung ating tripod dito sa loob ng shop. Okay, dito na tayo sa loob ng aking shop. Kukunin natin yung tripod na gagamitin natin ngayon. Okay, akit na tayo sa taas ulit. Okay, akit na tayo sa taas. Doon tayo sa roof, sa deck. Okay, so yan ang sky natin. Sana pala rin tayo. So bali itong building namin hindi pa tapos. Pero nasa final phase na kami. Okay, finishing na lang. Yan. So doon pa tayo sa deck, 3rd floor. Yan. So dito tayo magse-set ng ating camera. Yan. So andyan naman sunset. Yan, nandiyan na siya. So tignan natin kung makakuha tayo ngayon. So bali ito ang deck namin, makita nyo. Yan. So lalagyan pa yan ng canopy. Okay, may CR doon, tapos meron dyang countertop cable, nandiyan ang canopy. Yan, bali yung sa dyan open na yan para maganda nga para sa astro. Okay, going to use our retro Nikon D2XS crop sensor 12 megapixel with 18 to 70 millimeter lens. This is equivalent to 28, almost 28 millimeter to 105.
ayos Nikon P950 at saka itong retro Nikon D2XS. Bukan rin natin siyang kunan ng time-lapse at saka ng still photos mamaya kung makukunan natin siya. Okay, so itong isang camera yan ay sa white ko, kay white. Lapas siya, darating pa siya, sinabihan ko na lang siya pumunta dito at bukang makukunan namin ngayon si A3, yung Comet. Na nakita nyo, nag-clear yung sky. So hindi naman kailangan na clear, kailangan lang talaga may makikita siya ganyan. So pag nakita natin yung Venus, nandun siya. So pag nakita natin yung Venus, halimbawa nandito yung Venus, ayan, mga ganyan siya. Yan, okay. Okay, we're still here po sa aming deck. At inano pa rin namin na makuna namin si A3. Sana makita namin siya. At ito pong aming isa ay naka time-lapse. Yan. Inaantabayanan po namin siya. Yan po si Doc. Yan. Sana makita namin siya dito sa lugar na to. Nandyan siya. Kahit glimpse lang. Okay. Okay, we're still waiting po. Yan. Malabo. Malabo ng siya. Hindi mo nasabi kay ano? Ha? Liwanag. Andito pa rin ho kami. Ay, parang umambon yata. Oh my gosh. Nintay po namin si Venus. Ayan po si Venus pala, pero yung Comet di pa nagpapakita sa amin. Okay, past 6 na po, 6:10. Hopefully makita pa rin siya. Okay, good day internet again. Welcome again to my YouTube channel. And now, ito yung aking day 3 ngayon para makuha ko si Comet A3. Try ulit natin yung lock natin ngayon. This time ang gagamitin natin is si P1000 tsaka itong high resolution camera na Z7 II with 200 to 500 na telephoto lens at set natin siya sa 200mm. Ngayon meron din tayong dala na 35mm na 2.8, gamitin natin mamaya sa kanya F-mount manual focusing. As usually ang ginagamit naman natin ngayon ay puro manual at iseset na nga natin ang ating camera. Okay, nakaset na ang ating camera Z7 II with 200 to 500mm set at 200mm lens. So mamaya maglo-low speed tayo dyan. And this P1000 taking up time-lapse recording set in landscape, in scenery, scene. Okay, we're going to wait until 6 o'clock, 6 to 6:30 before 7. Okay, so sana makuha na natin siya ngayon. And the horizon, it's so nice. Okay, clear na siya. Kaya na lang natin lumabas si Comet. Ayan na si Venus. So somewhere here nandito si Comet A3. Hintayin natin siya dyan lumabas. Siguro mga past 6. Okay. Okay guys, nakuna na natin siya. Ayun na siya, oh. Yan na. Kuna na natin siya. Nasa west siya. Diyan, sa tapat na yan. Mahirap siya makita sa naked eye. Kaya in-scout ko pa siya. Isa-isa ko siya. In-scout. Okay. Yan, at last nakuna na siya.